Ito ang Rusi Sparkle 125i. Ito naman ang Euromotor Model T 150 EFI. Pamilyar ang design? Oo, alam natin kung ano yung motor na yan. Watch me as I take off. I'll be working until I have all of my days off. Then I'm surfing in California when I'm paid off. I'll be blurring my vision, sipping on that bass sauce. La da da, watch out, I'm coming, yeah. I know, I'm a hustler. I go, got me running, got me gunning for thrones. I won't go back, no pass, flow past so fast. I'm gone, grow fast, big splash, all cash. Like watch me as I take. Ito ang Rusi Sparkle 125i sa presyo na 65,000 at sa down payment na 4,000. Masasabi natin ba na sulit itong motorcycle na to? At para naman sa Euromotor Model T 150 EFI, nagkakahalaga ng 77,900 at 5,000 yung kanyang down payment. Sulit din yung itsura nito eh. Kita nyo naman, di ba? Be working until I have all of my days off. Then I'm surfing in California when I'm paid off. I'll be blurring my vision, sipping on that bass sauce. La da da, I'll be eating Kobe steak hot. La da da, got that fish sushi grade raw. La la la, I'm on vacation, I'ma stay off. La la la, now I'm taking all my days off. La da da, yeah, I'll be in the top spot, putting work in, cause I'ma be a boss, yeah. In a penthouse, jacuzzi, turn it hotter. On the roof, waiting for me is a chopper. Cha-cha-cha, I'm living in a daydream. Yeah, it may seem, but I manifest this every day. See, I got things I've been working on daily, and I stack it all up to this mainstream. I got the attitude, do what I am. Ito yung design ni Sparkle 125i dito sa Rusi. Pero maporma din naman to eh. Pero mas angat sa akin yung forma ni Model T. Ayan. Tsaka kagandahan din dito, kung mapapansin nyo, meron tayong brake lock para dito sa Model T. Okay? Sa bandang ibaba na bahagi ng front view, makikita natin dito yung kanyang signal light na LED rin to parehas. Pati si Model T na dito rin sa bandang itaas, yung kanilang signal light. Pero alam nyo ba na parehong maangas para sa akin yung itsura ng kanilang headlight. Napakaangas talaga niyan, boy. Grabe, boy. Oh, hindi sila nagkakalayo ng design ni Sparkle pagdating sa headlight, lalo na yung ganda, no? Ang pogi talaga, pogi talaga ako. Parehas dito sa dalawang motorcycle na to. Si Model T at si Sparkle ay parehas silang naka LED na halos lahat ng ilaw nito. Hindi tayo tinipid ng dalawang brand na to. Ayos, 'di ba? Sa Sparkle 125i, naka-telescopic fork tayo rito, naka-single disc brake, naka-dual pad caliper, naka-mugs, at yung kanilang tires ay tube type pa rin. Pero sana naka-tubeless na, 'di ba? Pero maganda pa rin naman yung itsura nung gulong, 'di ba? Lalo na yung mugs. Gusto ko rin yung mugs na ito eh. Para naman sa Model T, naka-telescopic fork din tayo rito. Maganda rin yung mugs, naka-single disc brake, naka-dual pad caliper tayo rito, at yung kagandahan dito ay naka-tubeless na yung kanilang tires. Maganda rin yung itsura ng tires eh. Pati yung mugs, ayos din, di ba? Ang Sparkle at ang Model T, pareho silang merong gulay board. Halos parehas nga lang din sila ng itsura eh. Dito rin nakalagay yung kanilang battery, at syempre ingat tayo rito, or wag nating ilulusong sa baha. Alam naman natin na kapag inabot to ng baha, mamamatayan talaga tayo. So, ingat na lang tayo. Okay? Meron din tayo rito ang utility hook. Meron tayong side pocket. Maganda yung style ng kanyang ignition. At kagandahan din dito ay meron tayong USB port. Ayos, para dun sa mga rider na gustong ipang service ang isang to. Dito naman sa isang to, parehas din silang dito na binubuksan yung seat. Okay? At maganda rin yung design ng Model T para sa kanyang ignition. Meron din tayong utility hook at meron din tayong side pocket para dito sa dalawang to. Kagandahan din dito ay meron din siyang USB port para sa mga rider talaga na gustong gawin din to na pang service.
Sa handlebar ni Sparkle 125i, maganda yung tsura. Naka-upright position, sa panel gauge niya na naka-fully digital tayo rito. Maganda yung design para sa kanyang mga switches. Mukhang hindi naman tinipid ni Rusi dito sa mga switches na ginamit niya rito. Sa Model T, hindi nalalayo yung design para sa kanilang panel gauge. Pero mas angat si Model T pagdating sa switches. Mukha siyang premium tingnan eh. Mas okay yung kanilang switches. Sa Sparkle, maganda yung upuan, makapal, tsaka malambot. And meron tayo ritong helmet hook, meron tayong compartment, at kahit papano, may mapaglalagyan tayo rito. Tsaka maganda yung design para sa kanilang fuel tank. Para sa Model T, maganda rin yung itsura nung leather and sobrang lambot din nito. Maganda rin yung design and meron tayo ritong helmet hook sa compartment at halos same lang nung design or yung size ni Model T at si Sparkle. Yung datingan din nung kanilang fuel tank, halos di nalalayo yung design eh. Parehas lang din eh, malinis pa. Si Sparkle na naka-air-cooled at futuristic yung kanilang muffler. Gusto ko yung style nito eh. Meron din tayo ritong tire hugger. Maganda rin yung kanyang mugs na ginamit dito. Naka-drum brake tayo dito at tube type yung kanyang tires. Para sa grab bar natin na plastic yung itsura. Pero maganda rin yung datingan nito eh. Dito sa Model T, di natin mapagkakaila na maganda talaga yung itsura nung cover para sa kanyang blower. Naka-air-cooled din yung isang to. Meron din siyang swing arm at futuristic yung kanyang muffler dito. So naka-drum brake din tayo rito, naka-mugs, naka-tubeless tayo rito and maganda yung design dito sa likod. Meron din tayong tar hugger dito. Maganda rin yung design dito para sa kanyang grab bar. Halos hindi naman sila nagkakalayo ni Sparkle 125i. Pero mas gusto ko yung paint job para dito sa Model T. Maganda eh, 'di ba? Sa taillight, meron tayong unique na design at naka-LED na rin pati yung signal light natin dito. Meron tayo ritong monoshock at yung panggilid niya, meron tayo ritong kickstart. Sana itong si Sparkle ay magkaroon din ng kill switch sa kanyang side stand kasi yung isang to wala eh. Ganon din si Model T. Meron din siyang unique na taillight. Naka-LED na rin yan. Maganda rin yung kanyang signal light. So, LED rin yan. So, kagandahan din dito. Naka-monoshock din tayo rito. At maganda rin yung panggilid niya. And dito naman sa isang to ay wala tayong kickstart. Pero naka-ESP yung kanyang panggilid. Para naman sa kanyang side stand, meron tayong kill switch para dito. So, good job tayo rito para kay Euromotor. So, ayun na nga, alin nga ba ang mas sulit sa inyo? Ano nga ba ang mas gusto nyo? Yung 125 ba o yung 150cc? Ayos na ayos yan. Blow up, yeah, I just wanna blow up, yeah, I just wanna blow up, 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 blow up.